pasado sa amin, may usapan tayo, it's either maparusahan, which is pinakamababa, ay masuspindi o masibak. Is that fair enough? That's fair enough. At actually, dapat minimum ho na gagawin yung pag di mo ginagawa trabaho mo, then wala kang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho sa gobyerno. So tama ho yun. Thank you, Mr. President. So, follow-up question ko. So, meron na ho bang naparusahan na field inspector dahil hindi niya nagawa ng tama yung kanyang trabaho, meaning pinasa niya ang isang kumpanya sa kanyang ginawang pag-inspeksyon, pero yung pala may violation at hindi nagbibigay ng minimum wage man lang? Wala. Mahibad tayo nito. Kasi ako po sa Kapanaba, when I went there, halos lahat ng kumpanya pinuntahan ko, ang lalaking kumpanya to, hindi naman ito mga mom and pops store. These are big companies, manufacturing companies, na talagang hindi nagbibigay ng minimum wage at all, at meron pa nga isang kumpanya na nadi-discriminate. Pag yung babae, mas less ang sweldo kaysa mga lalaki. Pag sa mga lalaki, libre ang uniforme, sa mga babae, hindi. Pag sa mga babae, walang 13-month pay, sa mga lalaki meron. Yung mga ganun ba? Nung pumunta ako, na-flag ko yun. Pero yung dole na pumunta na months before me, hindi na-flag yun. So dapat, yung field inspector na yun, maparusahan. Dahil yung sinasabi ko na pumunta sa company ng pag-inspect, paglabas may envelope. Yung sinasabi ko po ay totoo to. Hindi ko po katang isip to. Mr. Chairman, Mr. President and Senator Rafi, meron ho silang 1,200 field inspectors nationwide. Okay. 1,210 to be exact. Which I think konting-konti to considering ang registered business sa buong Pilipinas is more than 1 million. That's correct. Pero dun po sa katanungan niyo po, wala pa raw ho silang nadi-dismiss na field inspectors. Wala ba na napaparusahan? Parusa. Then, Dole is not doing their job. Baka magbagong isip ko. Baka ipitin kong budget nyo kung gano'n, magsisinungaling kayo sa akin. Ako mismo ang chairman ninyo. Ako mismo mag-iipit ng budget ninyo kasi nakaka-high not on my term. Ako bilang chairman ng Dole, hindi ako papayag na may naapi ng mga manggagawang Pilipino. Baka ho yung kanilang field inspector, mga anghel po to. No, dahil wala akong naimbestigahan, wala pong natanggal, wala pong sinumbong. Baka maanghel po yung kanilang field inspector. Kaya nga po, nung pumunta po ako dun sa Camaraba area, kasama ng Valenzuela, lahat ng kumpanyang pinuntahan ko may violation, especially dun sa hindi pagbigay ng tamang pasweldo, which is like the minimum wage, walang 30-month pay, etc., etc. So, ano nangyari dun sa mga field inspectors na yun? And then, na-check ko na na-inspect yan prior na pagpunta ko. Months before I went there, it was inspected. And yet, nakalusot. So dapat, yung mga field inspectors na yun, parusahan, give me the name of those field inspectors and I want them suspended or worse, dismissed. Pero susuportan ko ang budget ninyo. Sige, dagdag tayo ng pera para, magdagdag tayo ng budget para more field inspectors. Pero for now, yung mga bad egg, dapat linisin, alisin. Yung mga tamad na hindi gumagawa ng trabaho, sibakin. And then dadagdag tayo ng budget kahit magkano, sabihin niyo, ilan ba kailangan field inspectors para ma-inspect at least halos lahat? Sige, 50 million, 100 million more? Why not? Sure, call. Pero dapat, meron mo na mapaparusahan na hindi gumagawa ng tama. Senator Rafi, Mr. President, Your Honor, yung nasabi niyo ho kanina na meron pong nakita ko yung mga violation pero pumasa sa field inspectors. Yan po ay bukas po ang DOLE para tignan ho yung mga nakita niyong may violation at nabigyan po ng kumbaga passing rate ng mga field inspectors
At iimbestigahan ho nila yan, itong mga field inspector na nagbigay po ng passing rate, pero may mga violations po yung mga establishment. At committed po si Secretary to investigate this matter. Investigate and then suspend. And suspend. Kung Hindi na kailangan pwede po- imbestiga. Siyempre, parang niloloko natin yung mga magagawa na inimbestigahan at pagkatapos, wala lang. Tapos pakita natin na seryoso tayo sa trabaho natin at dapat may katapat na parusa doon sa mga naging pabaya sa trabaho. Yeah, I agree with you. Kung talagang mag-imbestiga ho sila at kung napatunayan na may violation tapos hindi nila pinenalize at pinagbigyan pa, parurusahan ho nila itong mga field inspector. At kung kailangan po, pwede hong matanggal sa trabaho kung talagang inaabuso po at hindi ginagawa yung trabaho niya. Thank you, Mr. President. Good sponsor. So, gusto ko po mag-imbestiga kayo, hindi lamang po doon sa mga puntahan ko, sa lahat ng mga kumpanya. This is what I'm gonna do. Bawat mga manggagawa from now on, in which we've been doing this for a few weeks na, nililista namin kung saan kumpanya at kung sila ba ay na-inspect na ng DOLE. And each of this company na hindi tumupad doon sa minimum wage at nasagasaan or napuntahan ng field inspector ng DOLE and yet binigyan ng passing grade, at yung DOLE inspector na yun, I want that inspector suspended or dismissed. Palitan natin ng bago. Even na ibig sabihin, maalis ang isa, palitan natin tatlo. I don't care. As long as yung tatlo yung papalit natin, matitino na. You have the commitment of the Secretary at gagawin ho nila yan. Magko-coordinate sila with your office to get that list at mag-iimbestiga ho sila kaagad. Imbestigahan nila yung mga field inspectors. Ilan po ba ang field inspector ngayon ng DOLE? 1,210 to be exact. 1,210. Ilan po yung ideal field inspector dapat given na 1 million ang businesses? Siyempre na natin isama dyan yung mga maliliit. Yung pong mga factories and big companies and corporations, ilan po? Alisin natin yung mga Tama yung ho mga kayo. medium size. Tama ho kayo. Dahil yung mga, doon sa 1 million plus na sabi ko, marami doon MSMEs. No? Mga Yes. MSMEs. So, what? Ang ideal po is one field inspector to every 20,000 employed person. Yun po yung yan po ang ILO, International Labor Organization standard. I'm sorry, Mr. President. One in every 20,000 employed persons. No, we're talking about companies. How many companies do we have? Alisin natin siguro yung maliliit, sa medium scale pataas. Companies, not the employees. Kasi kumpanya naman in-inspect, hindi naman yung mga employees, Mr. President. Business establishments. More or less po mga around maybe 100,000 po, more or less, ang considered non-MSME, so mga malalaking corporations po ito. So kung 100,000, ano po yung ideal number of inspectors na dapat tututok dito, Mr. President?
meron po silang sinabit na mga scenarios. Pag 1 million establishment po, no? Kasama na ho dito mga medium-sized establishments kasi ang medium-sized so may mga employees rin po. A total of 4,913 ang field inspectors na kailangan. So ang balance ho natin, kulang ho tayo ng mga 3,700. So kung halimbawa natupad po yung sinabi ninyo, hindi naman siguro eksakto, more or less 3,000 something, pwede Yeah, siguro, 3,000. right? But siyempre tututok po ako, I'll make sure na itong 3,000 field inspectors gagawin ng trabaho niya, hindi nakaupo na sa silya at nangungulangot. Hindi po Tama. siguro mangyari. Tama ho. po. That's why ang maganda nga ho, umpisahan ho nila dahil nga ngayon may 1-2 ang kailangan po, 5,000. Maging strategic yung kanilang approach o umpisahan po yung mga corporations na malalaki. Okay. At nag-promise kayo sa akin noon, Mr. President. Pero marami rin po kasi mga violators, actually hindi malalaki, mga medium Ganito po, enterprises. bigyan niyo po ako ng listahan. I don't care kung that is 100 companies pinunta nila, kahit mag-overtime yung mga tao ko. Ako mismo ang magtitingin. Ano yung mga in-inspect, ng mga field inspectors ninyo na chinek nila as pass o binigyan ng passing grade? Babanggain ko yan sa gagawin namin pag-imbestiga. Tatawag kami doon sa mga manggagawang yun kung sila ba ay talagang tama nakatanggap na ng pasweldo. Kapag hindi, ibibigay ko sa inyo, paparusahan yung field inspector na yun. Tama po. Po, they'll Fair provide you po with the list na Yes. establishments Kasi na that was promised to me na-inspect nila. before and until now, wala kang binibigyan ng listahan. You did promise to me na ibibigay niyo sa akin. I was just waiting for you. My office been waiting for anybody from Dole who will knock at my office door para sabihin, this is the list you've been asking for. But nobody did come to my office. Ibibigay ho sa inyo po ng Monday, Your Honor. Monday Okay. po ibibigay yung mga Monday. list of establishments na inspect nila in the last 3 years? Maski 1 year lang siguro. About 1 year. Yeah. Give me 100, 200, 300 companies. Basta lahat po na na-inspect nila for 2025 to date. That is Ibibigay po correct. sa inyo yung listahan on Monday. Thank you. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Now, let's move on sa NLRC. Alam ko, nag-inspect din ako sa NLRC. Nakita ko na kung ano yung problema din, bakit na mabagal, natatagalan yung pag-hear ng case ng bawat manggagawa na pumupunta sa NLRC magreklamo dahil kulang sa tao. And then, I will support na para madagdagan ang budget nila sa personnel. Now, dito sa sheriff, I don't know anong recommendation ng NLRC dito, o siguro dagdag budget din. Tuwing nagkakaroon ng desisyon ang NLRC at ang desisyon in favor of the manggagawa at yung sheriff ay pinapunta na doon para kausapin yung may-ari ng company o maghanap ng mga properties o mag-garnish kung ano man yung dapat mag-garnish against doon sa natalong employer. Ang sinasabi palagi ng sheriff, walang panggasolina. O dili kaya yung sheriff ay mabagal kumilos. Bakit po ganun, Mr. President? Kung minsan, yung po mga manggagawa, nagagaling pa ng probinsya, pagdating sa Maynila, mag-aantay pa dahil walang sasakyan. Kung minsan, ang nagbibigay pa ng pamasahe, mismo ang manggagawa, bibigyan ng pamasahe at libreng lunch pa ang sheriff in some cases. So ngayon kung talagang kulang sa budget ang sheriff, kulang sa sweldo, maliit ang sweldo, dagdagan natin. Dagdagan natin ang sweldo nila, dagdagan natin yung number of sheriffs. According po sa NLRC, first of all, nagpapasalamat po sila na with your intervention na dagdagan po yung MOE nila, particularly sa gasolina po. So, according to NLRC, dahil po sa inyong pagdagdag ng gasolina, dapat wala nang dahilan po na wala nang gasolina. In their computation, sapat na po yung binigay ninyo as intervention for gasoline expense. Kaya kung meron pong mga sheriff na nagsasabi